I think if the president is serious about this, no, kinakailangan talagang may managot, heads should roll, whether or not kaalyado, kakilala, kamag-anak, or whatever it is, kung gusto talaga niyang ipakita na sincero siya, na talagang ibigay sa taong bayan yung hustisya dito sa ginawang pagnanakaw na to. And this is large-scale plundering, by the way. Sana naman magkaroon talaga ng katugunan itong problema na to. Opo, opo, Prof. Yung Kamara o both houses of Congress, sa Senado at sa Kamara ay siyempre bawat isa ay nagtuturoan kung sino nga yung may involved dito sa mga maanumalyang flood control projects. Kaya lang patuloy pong itinatanggi nga nila na wala po silang kinalaman, wala po silang involvement doon sa mga kontratista na nakatanggap nga ng pondo mula dito sa flood control projects. Kayo ba'y duda na may makukulong sa korupsyon dito sa flood control projects na ito? Well, like I said, no, hindi naging strong suit ng ating pangulo kahit kailanman ang anti-corruption stance, no. Pero recently, dahil ito rin ay naging kabilang dun sa kanyang SONA, I hope the president will really walk the talk here. Medyo mahirapan talaga, no. Pero if he could pull it through, no, if he could possibly pull it through, talagang magiging maganda ang resulta nito para sa kanya, no, dahil marami siguro ang maniniwala. Pero mahirap gawin lalong-lalo na ang mismo mga kaalyado niya, no, sa Kongreso ang involved dito, no. So I hope that it's not just piecemeal. I hope it's not just something na parang rhetoric lang, no, or optics lang ang gagawin ng Pangulo na magkaroon ng mga sumbong centers, magkaroon ng mga COA audit reports, and Senate Blue Ribbon Committee hearings. Lahat ito actually will point out to a glaring realization na meron talagang nakinabang at mayroon talagang hindi tupad, no, sa napagkasunduan. And pag sinabing napagkasunduan, hindi ito yung hatiin, no? Ito yung talagang kailangan nilang ilatag at ibigay na programa para dito sa epektibong flood control, which of course nakita na nga natin hindi talaga nangyari, no. So I think if the president is serious about this, no, kinakailangan talagang may managot, heads should roll, whether or not kaalyado, kakilala, kamag-anak, or whatever it is, kung gusto talaga niyang ipakita na sincero siya, na talagang ibigay sa taong bayan yung hustisya dito sa ginawang pagnanakaw na to. And this is large-scale plundering, by the way. Sana naman magkaroon talaga ng katugunan itong problema na to. Kamakailan po, Prof, ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nag-inspeksyon dyan banda sa may Baliwag, Bulacan. At nadiskubre nga niya itong mga ghost projects sa Bulacan. Hindi lamang po siya na-disappoint, na-dismaya, kundi grabing galit daw. Nagalit po daw talaga siya nang nakita niyang mga ghost project nga ang nadatnan niya dyan sa may Baliwag, Bulacan. Sa tingin mo, kailangan pa galit pa, more galit pa, konting galit pa para doon sa mga abusado, sa mga corrupt na mga opisyal o mga nasa likod nito mga anomalyang flood control projects? Well, galit could be a good starting point, no? And it could actually, spark some kind of parang tangible outcome. Pero at the end of the day, no, hanggang saan ba tayo kayang dalhin ng emosyon na yon, ano? So I think more than that, the president should really come up with yung mga mechanisms, no, practically for accountability. And sabi ko nga, maganda siguro magkaroon tayo ng tinatawag natin na parang truth commission dito sa flood control na to, no, para talaga masiguro na merong kakalabasan na tangible outcome itong mga pagdinig na to. Kasi ang nakakatakot dito, alam nyo kasi ang disaster kasi
definitely seasonal yan, ano. Ngayon siguro pag-uusapan kasi nasa monsoon season tayo, nag-uulan. Pero by the time comes na umaraw na naman at maganda ng panahon, pwedeng mashe-shield na naman yan, eh, no? So until such time na dumating na naman yung ganitong klase ng panahon. So I think more than just, the emotion of anger, the president should really show a systematic approach to how he could really put a resolution to this problem. And hindi lang yung basta resolution, ano, ang sa akin dito, it's a call for justice, eh. It's a call for justice because many people are being affected by this. Many people actually even died because of this. No, so it's a question of life. It's a question of welfare, well-being, and if the president really is on top of the situation, talagang gagawin niya na mapanagot itong mga tao na to. No, yun naman ang kailangan natin dito. No, kung kaya nating mahabol pa or makuha pa yung pera na nawawala, mas maganda, no? Pero siguro I think our countrymen will already be very happy, no, kung may mga mapapakulong tayo rito na mga contractors and even lawmakers who are involved in this fiasco, no.